Noong 1850, si Teresa Bajoli Sickles ang naging sentro ng isa sa mga pinaka-nakakagulat na iskandalo sa Amerika. Nagkaroon siya ng relasyon kay Philip Barton Kituo at nang malaman ito ni Daniel Sickles, binaril niya ang kalaguyo ng asawa sa liwanag ng araw. Si Philip, isang kilalang tao, ay pinatay sa publiko na naging sanhi ng sensasyonal na paglilitis na umakit sa buong bansa at nagbago ng kasaysayan ng batas. Si Teresa Bajoli ay ipinanganak sa New York noong 1836, ngunit hindi tiyak ang petsa ng kapanganakan niya. Siya ay anak ni Giuseppe Antonio Bajoli, isang mayamang Italianong kompositor at direktor ng opera. Pinamunuan niya ang kumpanyang opera ng Italia na bumisita sa New York noong 1832. Doon, nakilala niya si Lorenzo da Ponte, isang kilalang librettist at guro sa musika. Habang mas madalas siyang nakikisalamuha sa pamilya da Ponte, nakilala niya si Maria na malamang ay ampon ni Lorenzo, bagamat may ilang nagsasabing bunga siya ng isang relasyon sa labas ng kasal. Sa panahong ito, nasa kalagitnaan ng kanyang mga 30 si Giuseppe at si Maria ay nagdadalaga pa lang. Sa kabila nito, pinayagan pa rin ang relasyon nila at malamang nagpakasal sila noong 1834 ng 15 taong gulang pa lang si Maria. Ipinanganak si Teresa makalipas ang 2 taon. Lumaki si Teresa sa isang kapaligirang hitik sa musika at cosmopolitan at madalas siyang nasa bahay ng lolo niyang si Lorenzo da Ponte na kilala sa pakikipagtulungan kay Wolfgang Amadeus Mozart noon. Pinalilibutan ng mga artista, wika at ideya, inilarawan si Teresa bilang napakatalino, kabataan pa lang, marunong nga siyang magsalita ng maraming wika at mahusay tumugtog ng iba't ibang instrumentong pangmusika. Pero ang mundong ito na puno ng kultura ay hindi magtatagal na poprotekta sa kanya dahil mapapansin siya ng isang lalaking ang pangalan ay magpapabantog sa kanya sa masamang paraan. Noong mga unang taon ng 1850 habang pumapasok si Teresa sa kanyang kabataan, napapansin na siya dahil sa kanyang kapansin-pansing kagandahan at lumalaking alindog. Pagkatapos, noong 1851, nakilala niya si Daniel Sickles, ngunit hindi ito ang kanilang unang pagkikita. Si Daniel, ipinanganak noong Oktubre 20, 1819 ay anak ng isang abogado at lokal na politiko sa New York. Naging abogado si Daniel, pero noong huling bahagi ng mga taong 1830 at unang bahagi ng mga taong 1840, nagtrabaho siya sa industriya ng paglalatala sa lungsod. Dahil dito, nakilala niya sina Lorenzo da Ponte at Antonio Bajoli na may mga nailatalang anotasyon sa musika. Magkaibigan din sila ng anak ni da Ponte, isang propesor sa New York. Sa kabila ng tagumpay niya, inisip ng magulang niya noong nasa mga unang taon pa siya ng edad 20 na kailangan pa niya ng paggabay, kaya inilagay siya sa tahanan ni Lorenzo da Ponte, kung saan nag-aral siya ng Pranses at Italyano. Sinasabing nanirahan siya roon ng halos 1 taon. Noong huling bahagi ng mga taong 1830, 20 taong gulang siya noon at sanggol pa si Teresa. Tulad ng nabanggit, muling nakakilala sila makalipas ang ilang taon. Noong 1851 at sa panahong yon ay nakilala na si Daniel bilang isang lokal na politiko sa New York Assembly. Agad na bigani si Daniel kay Teresa at nag-propose. Kahit mataas ang katayuan niya at matagal na ang koneksyon ng pamilya, tumangi pa rin ang mga Bajoli na pumayag noong una. Hindi na tinag si Daniel at nagpakasal kay Teresa sa sibil na seremonya noong Setyembre 17, 1852. Pagkatapos, formal nilang kinilala ang pagsasama sa reliyosong seremonya nang pumayag ang pamilya niya. Hindi ganap na malinaw kung ano talaga ang eksaktong agwat ng edad sa pagitan nila. Karaniwang itinuturing na ipinanganak si Daniel noong 1800 at 19 bagaman sinabi niya kalaunan na 1825 marahil upang mabawasan ang kapansin-pansing agwat ng edad nila ng kanyang batang asawa. Kung tatanggapin natin ang mas naunang petsa, malapit na siyang mag-33 taong gulang habang si Teresa ay pinaniniwala ang mga 16 na taong gulang lamang nang sila ay ikasal, isang kasal na agad ding nabalot ng eskandalo. Medyo karaniwan ang simula ng kasal ni Daniel at Teresa. Nanganak si Teresa ng anak na babae na si Laura Buchanan noong huling bahagi ng tagsibol 1853. Hindi tiyak kung pinaghihinalaan nilang buntis si Teresa nang ikasal sila noong Setyembre, pero malamang plano na rin talaga nilang magpakasal. Kaya hindi talaga ito matatawag na shotgun wedding. Kahit mukhang normal, may problema na ang kanilang kasal simula pa lang.
Babaero si Daniel nang pakasalan niya si Teresa noong 1852 pero lumaganap ang tsismis tungkol sa kanya. Napagalitan siya ng New York Assembly dahil sa pakikisama sa isang kilalang prostitute at pagdadala sa kanya sa assembly chambers. Nadagdagan pa ang mga spekulasyon dahil madalas siyang wala sa bahay. Halimbawa, di nagtagal matapos ipanganak si Laura, umalis si Daniel papuntang Britain bilang bahagi ng delagasyong pangkalakalan ng gobyerno ni Pangulong Franklin Pierce. Dinala niya si Fanny White, ang prostitute mula New York sa England at ipinakilala kay Reyna Victoria sa London. Pag-uwi niya, nahalal siya sa US House of Representatives noong 1856 at naupo sa pwesto sa sumunod na taon. Lumipat sina Daniel at Teresa sa Washington DC at tumira malapit sa Lafayette Square, sentro ng politika. Doon, mabilis na naging kilalang personalidad si Teresa sa mataas na lipunan, tanyag dahil sa kanyang kagandahan, alindog at galing bilang hostess, at tinawag pa siyang Reyna ng lipunang Washington. Magkasama silang lumitaw bilang perpektong mag-asawa, pero sa likod nito, ibang kwento ang ipinapakita ng paulit-ulit na pakikiyapid ni Daniel. Noong Marso 1857 sa inaugurasyon ni Pangulong James Buchanan, nakilala ni Teresa si Philip Barton Key Ikalawa, isang matangkad at makisig na lalaki. Si Philip ay anak ni Francis Scott Key. Si Francis ay kilalang Amerikanong makata at abogado. Ang kanyang pinakatanyag na nagawa ay ang pagsulat ng tulang The Defense of Fort McHenry, isang masiding makabayang akda tungkol sa pagtatanggol ng mga Amerikano sa Fort McHenry sa Baltimore, Maryland laban sa mga Briton noong digmaan ng 1812. Alam nating lahat ang tulang ito, kahit kaunti lang sa atin ang nakarinig ng pangalan nito. Ito ay nilapatan ng himig at kilala na ngayon bilang Star-Spangled Banner. Sa Washington, sina Philip at Teresa ay kabilang sa iisang mga bilog panlipunan at madalas sila nakikita sa mga pagtitipon at mga okasyon kung saan unti-unti silang naging malapit sa isa't isa. Dahil madalas wala si Daniel dahil sa mga usaping pampolitika, palaging mag-isa si Teresa sa mga ganitong okasyon, ngunit hindi kailanman nalalayo si Philip sa kanyang tabi. Bagamat bata pa at lalong nagiging nag-iisa, tila nawalan na siya ng gana sa kanyang kasal. Noong tagsibol ng 1858 matapos mahigit isang taon ng paninirahan ng mga Sickles sa Washington, nauwi sa isang patagong relasyon ang pagkakaibigan nina Teresa at Philip. Si Philip ay kilalang tao sa Washington at nagsilbing US Attorney ng District of Columbia. Ipinanganak siya noong 1818 at 18 taon ang tanda niya kay Teresa na 22 taong gulang noon. Si Philip ay isa ring biyudo na may 4 na anak at kilala bilang isa sa mga pinakaguwapong lalaki sa lungsod. Ang relasyon ni na Philip at Teresa ay tumagal ng halos 1 taon na sa malaking bagay ay lingid sa publiko. Kahit pilit itinatago, nahirapan ng itago ni Philip ang lumalalim niyang pagkagusto. Madalas siyang nantatagal malapit sa bahay niya o biglang sumusulpot kapag nandoon si Teresa. Madalas magkita ang dalawa, minsan sa kalsada o sa kanyang karwahe, at kalaunan ay nag-ayos sila ng mas pribadong pagkikita. Nagrenta pa si Felipe ng isang maliit na bahay na ilang minuto lang ang layo mula sa tirahan ng mga Sickles kung saan sila pwedeng magkita ng palihim. Tuwing dumadaan si Felipe sa bahay ni Teresa, magbibigay siya ng senyas gamit ang panyo at kapag sumagot din si Teresa, magkikita sila sa bahay. Ngunit ang mismong senyas na ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na itago ang relasyon, nakatanggap si Daniel ng isang hindi kilalang liham noong ika-24 ng Pebrero, 1859 na nagsasabing may relasyon ang kanyang asawa sa iba. Galit na hinarap ni Daniel si Teresa. Una niyang itinanggi ang relasyon pero bumigay rin siya at gumawa ng detalyadong nakasulat na pag-amin tungkol sa mga pagkikita nila ni Philip. Pinilit niya siyang mangakong hindi na niya muling makikita si Philip. Hindi tiyak kung sino ang nagpadala ng liham kay Daniel, pero alam ng karamihan sa staff ng bahay ng mga Sickles ang relasyon ni na Teresa at Philip, kaya posibleng isa sa kanila ang nakakita kay Philip na pumapasok at umaalis. Ang tiyak nating alam ay si Philip Barton Key Ikalawa ay pinatay makalipas lamang ang 3 araw noong ika-27 ng Pebrero 1859 sa Lafayette Square sa Washington, D.C. Ang Lafayette Square ay tinatawag na yung President's Park. Nakita ni Daniel Sickles si Philip Key sa labas ng bahay niya at inisip niyang iwiniwabayway nito ang panyo, senyales kay Teresa na lumabas. Nababalisa si Philip dahil ilang araw na siyang walang balita kay Teresa
at nagrenta siya ng kwarto sa Cosmos Club na sa kabilang panig ng Lafayette Square, direkta sa tapat ng bahay ng mga Sickles. Hindi alam ni Philip na nadiskubre na ang kanilang relasyon. Habang naghihintay siya sa square, walang kamalay-malay, inarmasa ni Daniel ang sarili ng ilang pistola at naghanda harapin siya. Ayon sa isang saksi at kay abogadong Samuel F. Butterworth, biglang lumabas si Daniel at nilapitan si Philip na makita niya ito sa labas. Sumigaw siya, "Ikaw, walang hiya, nilapastangan mo ang tahanan ko. Kailangan mong mamatay." Sumagot si Philip, "Bakit?" Pagkatapos, inilabas ni Daniel ang kanyang baril at pinaputukan si Philip. Dumaplis sa kamay ni Philip ang unang putok saka nagkaroon ng sagupaan. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa agawan at sa gitna nito, nabaril ni Daniel Sickles si Philip sa ibaba ng singit. Sugatan, pasuray-suray na lumayo si Philip at sinubukang magtago sa likod ng malapit na puno. Habang ginagawa niya ito, sumigaw siya, "Saklolo, wag mo akong patayin!" Gayunpaman, talagang balak ni Daniel na patayin siya kaya lumapit siya at nagpaputok pa ng 2 beses mula sa malapit ang distansya. Isa ay pumalya pero ang isa ay tumama kay Philip sa dibdib at nagdulot ng nakamamatay na sugat. Tumakas si Daniel habang si Philip ay hinila-papasok sa isang kalapit na bahay kung saan siya namatay makalipas ang ilang sandali. Kalaunan ng araw na yon, inaresto si Daniel matapos magtago sa bahay ni Attorney General Jeremiah S. Black. Ngunit hindi siya ikinulong sa kalagayang aasahan ng marami. Malaking balita sa Washington ang pagkakaresto kay Daniel Sickles. Bagamat nakakulong siya sa isang madilim at masikip na bilangguan na puno ng daga, iba pa rin ang kanyang kalagayan. Pinayagan siyang magdala ng pagkain mula sa bahay, tumira sa kwartong may pampainit at patuloy siyang dinadalaw ng pamilya at kilalang tao sa Washington. Habang siya ay nakakulong, sinunggaban ng mga pahayagan sa buong bansa ang storya, inilalahad ang iskandalo ng detalyado. Nang dumating sa korte ang paglilitis noong ika-4 ng Abril, marami ang nagtipon sa labas. Sapat na ang yaman ni Sickles pagsapit ng huling bahagi ng dekada 1850, kaya kumuha siya ng 8 mahusay na abogado para katawanin siya, pinamumunuan ni James Brady mula New York na kilala sa pananakot sa mga saksi. Pinamanahan ng abogado na si Robert Ould ang prosekusyon, ngunit limitado ang kanyang kakayahan. Si Sickles ay isang kilalang politiko at habang pinipili ang mga hurado, tinatayang 72 sa 75 na individual na isinasaalang-alang para sa tungkulin ng hurado ay maaaring sumimpatya sa nasasakdal. Sa simula ng paglilitis, kakaiba ang paraan ng paglatag ng kaso ng depensa. Ipinahayag nila na hindi maaring panagutin si Sickles dahil pansamantala siyang nabaliw sa relasyon ni Philip Key at ng kanyang asawa. Sabi ni John Graham, isa sa mga abogado ni Daniel, kung matindi ang galit niya, sobra ba ito para sa isang lalaking nasaksihan ang walang pusong manunukso ng kanyang asawa? Habang umusad ang argumentong pansamantalang pagkabaliw, naging kakaiba ang sitwasyon. Si Key na pinatay ay tila nililitis at si Sickles ay ipinapakita bilang biktima. Sinubukan ng depensa na palakasin ang kaso gamit ang nakasulat na pag-amin ukol sa relasyon bilang ebidensya para mapangatwiranan ang ginawa ni Daniel. Tumutol ang prosekusyon at kalaunan, hindi tinanggap ang dokumento bilang ebidensya. Hindi natinag, si Sickles na mismo ang kumilos, inilabas niya ang pag-amin sa press na nailatala ng buo at naglantad sa pribadong buhay ni Teresa, mas pinalala ang gulo sa kaso. Isa pang mahalagang pangyayari ang naganap nang may isang doktor na tumistigo sa korte at nagpatotoo na. Lalong lumala ang pag-iisip ni Daniel dahil sa revelasyon ng pagtataksil ni Teresa na naging sanhi ng kanyang pagkabaliw at pagpatay kay Philip Key, kaya nabahala ang doktor na baka hindi na siya makabawi. Araw-araw nilalait si Teresa sa pahayagan habang tuloy ang paglilitis at iniiwasan niyang magpakita sa publiko. Matapos ang deliberasyon sa korte noong Abril 26, inutusan ng hukom ang hurado na isaalang-alang na may 3 araw mula nang malaman ni Daniel ang pagtataksil ni Teresa noong Pebrero 24 hanggang sa pinatay niya si Philip noong ika-27. Binibigyang diin niya ang kahinaan ng ideyang ang pagpatay ay bugso lang ng damdamin. May 3 araw si Daniel para kumalma. Pinapapita ng pagpatay niya kay Philip matapos ang 3 araw na ito ay planado. Nagkaiba ang desisyon ng hurado. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ang hurado at idineklara na lehitimo ang depensa ni Sickles na pansamantala siyang nabaliw. Napatunayang wala siyang kasalanan.
Kinagabihan, nagdaos si Daniel ng malaking salusalo sa Washington na dinaluhan ng 1,500 katao bilang pagdiriwang ng kanyang paglaya. Kasing kakaiba ng mga nangyari bago at sa paglilitis ang mga sumunod. Nagkahiwalay sandali sina Teresa at Daniel pero hindi sila nagdiborsyo. Matinding binatiko si Teresa sa mga pahayagan at iniwasan siya ng mga tao sa mataas na lipunan sa East Coast, samantalang si Daniel ay nagbalik sa kanyang posisyon sa Kongreso. Dahil dito, mapapaisip ka kung alam ba talaga ng mga tao kung sino ang pumatay. Sa huli, nagkasundo rin kahit papaano ang mag-asawa, isang desisyon na nadulot ng mas matinding galit sa mga pahayagan. Pagkatapos, ang kanilang kontrobersya na kwento ay naging lumang balita na lamang. Nahalal si Abraham Lincoln bilang Pangulo ng Estados Unidos noong Nobyembre 1860. Pagkaraan ng isang buwan, unang umiwalay ang South Carolina sa Union at sumiklab ang digmaang sibil ng Amerika noong Abril 1861 ng paalisin ng Confederate States of America ang mga puwersa ng Union sa timog. Dahil dito, nawala sa isipan ng publiko ang paglilitis noong 1859. Sa namang kaso, nagkaroon ng pagkakataon si Daniel Sickles na maibalik ang kanyang reputasyon. Naging opisyal siya sa hukbong Union at lumaban sa marami sa pinakamahalagang labanan sa digmaan. Noong unang bahagi ng Hulyo 1863, nasangkot siya sa labanan sa Gettysburg. Sa labanan, nadurok ng bala ng kanyon ang kanyang kanang binti. Inamputate ang binti at ipinadala sa Army Medical Museum sa Washington. Nakadisplay pa rin ang mga buto sa National Museum of Health and Medicine hanggang ngayon. Hindi na naging katulad ng dati ang kasal ni Teresa matapos ang iskandalo at halos tuluyan siyang nawala sa pampublikong buhay. Ginugol niya ang malaking bahagi ng natitira niyang mga taon sa New York at namatay sa Brooklyn noong Pebrero 5, 1867 dahil sa tuberculosis. Siya ay 30 o 31 taong gulang lamang. Kahit may iskandalo noon, marami pa ring dumalo sa kanyang libing sa Greenwich Village dahil sa koneksyon ng pamilya niya. Noong 1869 si Daniel ay naging US Minister sa Espanya at may tsismis na nagkaroon siya ng relasyon sa pinatalsik na Reyna Isabela II. Sa Madrid nagkaroon siya ng relasyon at pinakasalan si Carmina, isang Kastila-Pranses noong 1871. Nagkaanak ng dalawa ang mag-asawa. Pagbalik niya sa kanilang bayan noong 1880, humawak siya ng maraming posisyon sa New York at pansamantalang bumalik pa nga sa Kongreso para sa isang 2 taong termino mula 1873 hanggang 1875. Sa panahong ito, namatay na ang anak niya kay Teresa. Nagkalayo na ang loob ng dalawa at si Laura na isang alkoholiko ay namatay noong 1800 at siyam na po sa edad na 38 taon lamang. Si Daniel Sickles ay nabuhay ng matagal, namatay siya sa edad na 74 noong 1914. Sa huli, siya pa rin ang tanging mataas na komandante sa labanan sa Gettysburg na walang estatwa na sumasalamin sa anino ng iskandalo, paglilitis at pagpatay na bumalot sa kanyang pamana. Salamat sa panonood ng kwento ni Teresa Bajoli Sickles. Sana naging kawili-wili ito sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba kung ano ang opinyon ninyo tungkol sa buhay na ito at kung gusto ninyo pa ng ganitong klase ng nilalaman, sabihin ninyo rin sa mga komento sa ibaba. Sana ay nakasubscribe at naka-on ang notification ninyo para agad ninyong makita ang aking mga bagong video. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!